Mom ko nasa Qatar and yung dad ko nasa Saudi. So, naiwan kami ng siblings ko with my tita, sister ng mom ko. Ate, si tatay! Tay! Kapag umuwi yung father ko from sa Saudi, dumadiretso siya sa ate ko and natutulog siya with my ate Kim. Miss kita. Doon nag-start yung hindi ko na-feel yung love and affection galing sa parents ko. Favorite din ng father ko yung sister ko. Alam mo, kahit kailan, ang bobo-bobo mo, ang tanga-tanga mo! Sino ka para magsalita ng ganyan? Ate mo ako! Bakit? Wala ba akong kakapatan na magsalita sa'yo? Ganyan ka pa magiging ate sa akin, ha? Makapal din ang mukha mo. Lagi kami nag-aaway ng sister ko. Kapag may ginagawa po kasi akong tama, hindi po nila nakikita yon. So, ang ginagawa ko is nag-spend ng time with my friends, which is na-feel ko na yung love na hinahanap ko is nasa kanila. Yung naging boyfriend ko po, barkada po siya ng sister ko, doon ko po talaga na-feel yung love talaga na sobrang hinahanap ko. Pwede umarap ka, Risa? Kaya lang po, dun sa 8 months na yun. Ano kung gabi-gabi ka na umuwi? 10 oras ng gabi, nasa labuyan ka bago hindi ka nagsasabi sa akin? Masakit po. Kasi inisip ko, father ko po kahit nag-aaway po kami, hindi po ako sinasaktan, never po. Aware po sila na ganun po yung nangyayari. Pero hindi po sila nakikialam. And masakit rin po yun para sa akin. Hindi ko po siya kayang mawala. Kasi dahil sa nafe-feel ko yung love sa kanya, inisip ko po na pag umalis tong taong to, pag nawala tong tao na to sa akin, wala na akong makikitang ibang ganito. O, ba't kapatid mo wala pa? Kailan ko pa tinawag yun, ha? Tawagin mo nga. Tita! Si Christine, tita! Nurse po yung ate ko. Gumawa sila ng water na may sobrang daming asukal po and pinainom po sa akin and pinilit po ako na mag-vomit. Nag-vomit naman po ako and after po na naging okay na. Buhay po ako. Mama po sa mga friends ko, uminom po kami. Hindi ko po ma-handle yung emotion ko that time. Kasi nahuli ko po siyang nag-cheat. Which is nakita ko po sa phone niya. Nung nag-break po kami, dun po yung time na na-feel ko na eto na lahat, wala na talagang love. Mom ko hindi ko pa po makontak. Parang sumabog na po ako. Kung ganito lang din yung mangyayari, kung mawawala din siya, mas okay din na mawala na rin ako. At least end na yung pain. Gumawa po ako ng kitchen knife and doon na po nag-start. Nakikita ko lang po yung blood na nanggagaling sa akin. Ginawa ko lang siya kasi for the sake lang na feeling ko maayos to kapag ginawa ko to. Bumalik din po yung relationship namin. Pero dumating po talaga sa time na ayoko na. Kasi may nangyayari na po sa kanila ng girl eh. Yung ka-schoolmates ko po, inaya po ako mag-table tennis. Saan ang table tennis namin? Table tennis? So, ang ginawa ko po sa mama po ako, maliit na room lang po siya. Pero nadatnan ko po doon is puro guys po. Ay, anong alam ka na? Ito ba yung sa table tennis? Hindi, Bible study meron dito eh. Ganun po ba? Balik ka na lang ng Friday, asahan kita makita. Sige po. Friday na po, sakto po wala po akong pupuntahan after school. Doon ko po nalaman na gathering po pala siya ng college students na sabay-sabay pong win-worship si God. Sobrang nag-struck po talaga yung message sa akin kasi about po sa love. Na ang tagal ko nang hinanap, pero hindi ko nakita. Pero nung Friday na yon, doon ko siya nakita. Nagsabi ko na, Lord, I'm a sinner. Pinatawad mo ko. God ka. And bakit hindi ako magpapatawad din sa iba? Nakita niya po talaga yung changes. Parang nagpaparamdam siya, babalik siya. Sabi ko po sa kanya, may relationship na ako kay God. Gusto kong i-pursue to. Kaya okay na friends tayo. Alam mo yung feeling na, wow, nasabi ko yon. Pero dati, grabe, ayaw ko siya mawala. Nung pinagpipray ko po yung family ko, naging okay po, unti-unti yung relationship namin ng ate ko. Hindi kami nag-aaway. And then ko po na-feel na may kahit
konti may changes sa family namin. Tapos may time po na nakakausap ko na rin yung papa ko. Ang definition ko po ng walk with the Lord parang NLEX eh. Madami pong exits, pero ang sabi ni Lord,